Okay. Ang topic po natin today ay baptism. Kaya po sa mga magpapabaptize po or willing magpabaptize po, magpalista lang po kayo sa amin para po maisulat ang pangalan nyo po. So, ayan po. So, sige po. So, ang topic po natin today, sabi ko nga po sa inyo, baptism. Ano ba ang water baptism? Kailangan ba ito para maligtas? Yan po yung mga tanong. Sige po, bago tayo tuluyang magsimula, tayo po ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong ikaw ang Diyos na kataas-taasan. Panginoon, bigyan mo po kami ng knowledge and wisdom nang sa ganon maunawaan namin lubos ang ibig sabihin ng mga bagay na ipinapagawa mo sa amin. Bigyan mo po ng kaliwanagan ng isip ang bawat isa. Nang sa ganon, ang lahat na mapag-uusapan ngayon, Panginoon, hindi lang po namin ito narinig kung hindi na ipamuhay po namin at nagawa namin. Dahil ito ang iyong kalooban. Maraming salamat po muli. Ingatan mo po ako na magtuturo ngayon, naway ikaw ang aking maitaas, nang sa ganon maibaba ko ang aking sarili. Lord, patawad po sa aking mga nagawang kasalanan, sadyaman po ito, hindi. Subalit alam ko po, Lord, ibinigay mo ng lubos ang kapatawaran sa amin, buhat nung ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po muli sa umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan po. Baptism o water baptism. Ano ba ang bautismo sa tubig? Para sa inyo, sabi po, ang bautismo daw po sa tubig, dapat daw po nating ginagawa yan. Dahil yan din daw po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Next slide please. Ayan po. Makikita natin, yung pagbabautismo sa tubig, kailangan daw pong gawin ng bawat Kristiyano yan. Maunawaan po natin ang ibig sabihin niyan, hindi po dahil sa ikaw ay maliligtas, kaya ka magpapabautismo. Mamaya, maintindihan po natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng baptism. Pero makikita naman po natin, yan kasi ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Siya ay nagpabautismo. Gaya ng ating Panginoong Yesus, dapat tayo ay magpabautismo. Kung siya ay nagpabautismo, natural bilang mga Kristiyano, na tinanggap ang ating Panginoon at handang sumunod sa ating Panginoon, dapat nating gawin ang pagbabautismo. Bakit po? Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 9, nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Ayan po. Ang ating pong Panginoong Jesus ay binautismuhan sa ilog Jordan. Malinaw na ang ating pong Panginoong Jesus, ito yung kanyang ginawa. Ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pinakikita lang po dito, siya po ay nagpabautismo. Hindi niya po ito tinanggihan. Kung titignan po natin, hindi po tinanggihan ng Panginoong Jesus. Kaya po bilang mga Kristiyano, ano po yung dapat nating gawin? Ayan po. So, makikita po natin sa Matthew 28 verse 19. Malinaw po, ito po ay inuutos sa atin. Ang bautismo po ay inuutos po sa atin. Sinabi po dito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Utos po ito ng ating Panginoon. Ang bautismo. Tandaan po natin, dalawang bagay ang inordina sa atin ng ating Panginoon.
Bago po siya umakyat sa langit, 2 bagay ang iniwan niya sa atin. Ibinili niya sa atin. Ano po yung 2 bagay na yun? Una po, Lord's Supper. Iniwanan niya po sa atin yun. Bilang mga Kristiyano, kailangan may Lord's Supper. Diba sabi niya nga, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. At ngayon po, pangalawa, water baptism. Yan po yung iniwan sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, huwag nyo sabihin sa sarili nyo, makasalanan ako, hindi ako pwedeng magpabautismo. Ayusin ko muna yung sarili ko, hindi ako pwedeng magpabautismo. Tandaan mo, hindi ikaw ang aayos ng buhay mo. Malinaw po, pangalawang binigay ng Panginoon, water baptism. Bago po siya umalis, bago siya umakyat sa langit, sinabi niya, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao. Sa lahat ng bansa, ano po yung ibinilin? Bautismuhan. Malinaw po yan. Kaya po mahalagang malaman ng bawat Kristiyano na ang bautismo ay kailangan nating gawin. Ito po ay tanda na tayo ay sumusunod sa turo ng ating Panginoong Yesus. Ipinapakita natin sa mga tao na tayo ay handa ng maging follower of Christ. Tandaan po natin, yan po ang ibig sabihin ng bautismo. Tanda na tayo ay handa ng maging follower of Christ o tagasunod ni Kristo. At ang pagsunod, sabi nga, ang pagsunod sa Panginoon, no turning back. Hindi urong sulong. Pag nagpabautismo ka, tuloy-tuloy na yung plano ng Diyos. At tandaan mo, huwag mong kukwestiyonin ng Lord, Lord, bakit ako sinusubok? Bakit nung kailan nagpabautismo na ako at handa na akong sumunod sa'yo? Ang dami kong naranasang pagsubok. Bakit po? Kasi nung natapos magpabautismo ang ating Panginoon, ano pong ginawa ng Espiritu Santo sa Kanya? Dinala po siya sa ilang. Sinubok po ang ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, hindi papayag si Satan na maging strong ka. Gagawa't gagawa siya ng mga obstacle o mga pagsubok sa buhay mo. Pero sabi nga, tayo bilang mga tagusunod ni Kristo, kailangan natin magpabautismo. Bakit? May bagay na ituturo sa atin. Okay po. Tandaan po natin, bautism, ito po ay tanda. Tandaan natin na ang bautismo ay tanda na tayo ay patay na sa kasalanan. Ayan, nakasama ng ating Panginoong Jesucristo at bubuhayin muli sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay patay na raw po, kaya nga po nilulubog ka eh. Kaya po tayo nilulubog. Bakit po? Colossians 2 verse 12. Sa pamamagitan ng bautismo na ilibing na kayo kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Ayan po, binautismohan tayo sa tubig bilang tanda na tayo ay nagsisisi na. Yan po, tanda na tayo ay inilibing na. Inilibing na po tayo, kaya nga po pag nilubog tayo, wala na yung dati. Tayo ay bago na. Yan po yung baptism, malinaw po. Sinabi dito, inilibing ka na. Kaya wag mo na isusumbat sa sarili mo na eto kasi ko eh. Anong nangyayari po kasi, marami sa mga Kristiyano, sinusumbat pa rin yung mga kasalanan niya before. Wag nyo na pong isumbat yun. Buhat nung kayo'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, tinanggap nyo na yung kaligtasan at pinatawad na kayo. At ngayon, kayo ay magpapabautismo dahil handa na kayong maging follower of Christ. Hindi na kayo kayang sumbatan ng dyablo. Hindi na kayo kayang balikan niya.
Dahil sa kagandahang loob ng Panginoong Yesus. Kaya nga po, tayo'y nalibing na. Tayo ay bago ng nilalang. At sabi po sa Romans, ayan, sabi po sa Romans 6 verse 4, Romans 6 verse 4 po, next slide po. Next slide po. Ayan. Ayan. Romans 6 verse 4, sabi po dito, sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Malinaw po. Kaya nga po inilulubog tayo sa tubig eh. 'Di ba? Inilulubog tayo sa tubig. Kaya nga po, pansinin niyo po sa Old Testament, lahat po sila sa tubig inilulubog. Kahit po yung naglalakbay, 'di ba, dinala isa sa mga apostol, dinala doon sa naglalakbay, nakakita lang siya ng tubig. Pumunta sila doon. Inilubog niya doon. Dahil tanda na tayo ay inilibing na. At inahon ka dahil ikaw ay binuhay ng muli. Yan po yung bautismo. Kaya nga po, hindi dahilan na sasabihin natin, tayo ay makasalanan, kaya hindi po tayo pwedeng magbabautismo. Tayo ay napako sa ating kasalanan, mali po yan. Kaya tayo, at tandaan din po natin, kaya ka nagpapabautismo, hindi dahil ikaw ay maliligtas. Kaya ka nagpapabautismo dahil ligtas ka na. At susundin mo na kung ano yung plano ng Diyos sa'yo. Kaya sinasabi natin tayo ay Kristiyano na. Mahalaga gawin natin ang water baptism. Kung sinasabi natin Kristiyano na tayo, kailangan gawin natin ito. At sabi nga po, ito kasi ang ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Ito po yung ginawa ng Panginoong Yesus. Bakit po? Ano po ba yung ginawa ng ating Panginoong Yesus? Siya ay nagpabaptize. Malinaw po na sinabi ng Matthew 3 verse 13 to 15. Ayan po. Sinabi po ng Matthew 3, wala po dyan sa slide. Okay. Sinabi po sa Matthew 3 verse 13 to 15. Ano po ba yung nangyari dito? Ito po yung nagpabautismo ang ating Panginoong Yesus kay John the Baptist. Ano po ba yung nangyari dito? Dumating si Jesus para magpabautismo. Hindi niya po tinanggihan yung baptism. Dumating siya para magpabautismo. Tapos, anong sabi ni John the Baptist? Tinutulan niya nga eh. Sabi ni John the Baptist, hindi ako ang magbabautismo sa inyo. Kayo ang magbautismo sa akin. Pero anong sabi niya sa verse 15? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Malinaw po na kailangan nating magpabautismo dahil ito ang kalooban ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, kailangan po natin ito. Mahalaga pong malaman. Kaya po, kapag meron daw pong tagapagturo na nagsabing, hindi mahalaga ang baptism, pag-pray nyo po yun. Totoo po. Kasi malinaw na itinuturo po eh. At nilakaran ng ating Panginoon. Pag nilakaran ng ating Panginoon, bilang follower of Christ, dapat nilalakaran din po natin. Di ba po? Nilalakaran po natin. Hindi natin iniiwasan. Yan po yung pinakita ng ating Panginoon. Bakit po ba sa tubig? Wala na po bang ibang paraan? Wala na po bang ibang paraan? Bakit sa tubig? Kasi po, malinaw po ng ating Panginoon, sa tubig siya binautismuhan. Wala na pong iba. Sa tubig po, binautismuhan ang ating Panginoon. Pero kung nag-i-enjoy ka, subukan mo sa kumukulong mantika. Pero
Joke lang po yun. Sa tubig po talaga. Yan po yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kaya bilang follower of Christ, sa tubig po tayo binabautismuhan. Sabi po sa Matthew 3 verse 16. Matthew 3 verse 16. Nang bautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba parang isang kalapate at dumapo sa kanya. Nakita daw po ni Jesus. So kinasihan siya ng Espiritu ng Diyos. Malinaw na kahit sa Old Testament po, lahat po sila nagpabautismo sa tubig. Lahat po sila. Kung titignan po natin, kahit po yung mga alagad, nagpabautismo po yun. At sila din po nagbabautismo. Actually, kahit nga si Cornelio nung tumanggap siya at nakilala niya ang Panginoong Yesus ano ginawa ng ating Panginoong Yesus? Pinapunta sa kanya si Pedro. Binautismuhan ang kanyang sambahayan. Saan po ba binautismuhan? Sa putik po ba? Hindi. Sa tubig. Lahat po sila binautismuhan sa tubig. Ano po ba ibig sabihin ng baptize? Kung titignan po natin, baptize, ano po bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin ng baptize, to immerse in water or to dip. Nilulubog sa tubig. Kaya po, tayo po ay nilulubog sa tubig. Pero wag niyo pong gagayahin yung nakita ko po sa Facebook Halos muntik niya daw pong makita si Lord. Kasi po nung nilubog, 1 second, nagkukukusag na. Kaya po nung inahon, muntik niya na raw pong makita si Lord. Usapan daw baptism lang. Yun po yung nakita ko. Pero hindi po naman ganon. Inilulubog lang saglit, iniaahon. Paano po ba yun? Tinatakpan yung ilong. So, ang procedure nga po, ganito po hahawak sa sa ilong, yung isang kamay, dito po. Kasi po, dito humahawak yung naglulubog. Hahawakan siya sa ganito at sa likuran. Ilulubog po siya, and then, inaangat. Yun po yung baptism. Kaya po, malinaw po sinabi dito, baptism to immerse in water or deep in water. Ipinapakita nito na sa atin kung paano ginagawa. Kung paano ginawa yung baptism sa ating Panginoon. At makikita din natin nung sa mga unang mananampalataya, pinakita nila na sila ay nagpabautismo bilang pagsunod sa Panginoon. Kaya po tayo po bilang mga Kristiyano, tandaan po natin, uulit-ulitin ko, kaya tayo nagpapabautismo hindi po dahil tayo ay makakatanggap ng kaligtasan. Kaya po tayo nagpapabautismo dahil tayo ay ligtas na at handang sumunod sa ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Acts 18 verse 8, si Crispo na taga-pamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nanalig sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpa-bautismo. Kaya kung tayo ay sumasampalataya na sa Panginoon, kailangan na nating gawin yung kasunod. Magpa-bautismo. Yan po ang dapat nating maintindihan. Ayon sa binasa natin, ang bautismo o ang paglubog sa tubig ay nagpapatunay na tayo ay ligtas na. Sinasabi mo na sa mga tao na ikaw ay ligtas na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus at dahil sa ating Panginoong Hesus. Wala na pong iba. Malinaw po yan. Kaya nga po, ang sagot sa tanong na kailangan pa ba na magpabautismo para maligtas ang tao, hindi po kailangang magpabautismo para maligtas ang tao.
Tandaan po natin yan. Nagpapabautismo tayo kasi ligtas na tayo. Ulitin ko po Nagpapabautismo tayo kasi ligtas na po tayo. Bakit po? Kasi buhat nung namatay ang ating Panginoong Hesus, ibinigay niya na po ang kaligtasan sa atin. Ulitin ko po, nagpapabautismo tayo dahil tayo ay ligtas na. Malinaw po yan. Ang bautismo po sa tubig ay hindi makakapagligtas sa atin. Hindi yan requirements na para maligtas ka. Wala ka pong mababasa sa Bible na ang bautismo ay paraan ng pagliligtas. Hindi po nakakalinis yan ng mga dumi natin sa katawan. Tanging ang ating Panginoong Hesus lang ang makakapaglinis sa atin at magbibigay ng kaligtasan sa atin. Acts 16 verse 31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Malinaw po, ang kaligtasan kanino daw po? Hindi po bautismo Hindi po bautismo ang makakapagligtas sa atin. Malinaw na sinabi dito, ang makakapagligtas sa atin, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Sumampalataya daw po tayo. Kaya tayo binabautismohan dahil sumampalataya na tayo. Sumampalataya na po ba kayo? Kaya po kayo binautismohan. At sa mga magpapabautismo po, yan po ang kahulugan ng bautismo. Tayo ay naligtas o maliligtas ang tao sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Bautismo ito ay hindi naglilinis ng ating mga kasalanan. Ang naglilinis ng ating mga kasalanan ay ang dugo ng ating Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang naguhugas po sa ating mga kasalanan. Kung tayo po ay mananampalataya. Kaya nga po malinaw po yung sinabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na kung sino man ang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon daw po. At kung tayo'y meron na, ano ang kailangan nating gawin? Magpabautismo. Dahil handa ka ng sumunod sa ipagagawa sa iyo ng Diyos. Yan po yan. Malinaw po na ipinapakita rito na malinis ka na kaya ka nagpapabautismo. 1 Peter 3 verse 21. Ang tubig ay larawan ng bautismong naglilinis sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Nililigtas tayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Si Kristo po ang dahilan ng kaligtasan natin. Pero mahalaga na gawin natin ang bautismo. Yan po ang ibig sabihin ng bautismo. Kaya po ang bautismo dahil sa Panginoong Hesus, higit sa lahat, tayo ay na muling mabubuhay dahil din po sa ating Panginoong Hesus. At kung magiging batayan po natin, next slide po, the last, ayan po. Ayan po. Ano na po eksaktong ano po. The last, malinaw po na kung magiging batayan natin ng kaligtasan ay yung bautismo, di sana po hindi naligtas ang isang kriminal na kasama ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Wala na siyang pagkakataong bautismoan. Pero dahil sa pananampalataya niya sa ating Panginoong Hesus na siya ay maliligtas, ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong Hesus. Ngayon pa lang, ipagsasama kita sa paraiso. Kaya po, malinaw po, nakatanggap yung kriminal ng kaligtasan. Nga lang, wala nang pagkakataon para siya'y mabautismuhan. Kaya tayo po na naririto ngayon, may pagkakataon pa. Kung hindi ka pa nabaptize, may pagkakataon pa. Sabi nga sa mga produkto, pag bibili ka, what are you waiting for? Di ba?
Ano pang iniintay mo? Rapture? Wala ka ng pagkakataon? At ulitin ko po, bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw po na kailangan nating gawin yung mga nilakaran ng ating Panginoong Hesus. Magpabaptize ka. Dahil yan ang bilin. Ulitin ko po, Matthew 28, verse 19. Magpabautismo tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yan po yung ibinilim po sa atin. Tayo po'y pumikit yung mukha at manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kaligtasan. Ikaw ang dulot ng aming muling pagkabuhay. Ngayon po, Panginoon, kami ay handang sumunod sa iyo, kaya po kami ay nabaptize. At sa mga hindi pa po nababaptize, Panginoon, Ikaw po ang magmulat ng kanilang mga mata na nais mong lakaran sa kanila, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pag-uwi, kung paano mo kami iningatan na papunta rito. Kayo po ang mag-ingat sa amin. Maraming salamat po sa mga knowledge and wisdom na lagi niyong ibinibigay po sa amin. Muli, O Diyos, sa iyo po namin itinatas ang lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan po. Maraming salamat po. Ayun nga po, yung mga hindi pa po